nagtitipon, upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Sa mga nakianumpa, ang banal at makasalanan, ang mula at lupo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa ang Panginoon, umayan ngayon ang titipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Panahon kailangan lupa, sa panahon ng anis sa balang, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa Sabay-sabay natin purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at makipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon natitipon dito ng ipangdiwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Marapatin natin ang ating sarili sa pagdiriwang na ito. Bago natin sa tanggapin, ating kilalanin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala upang marapan niya tayong pagpalain. Isinugong tagapagpagaling na nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka o ipangipagkasundo kami sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay nakaluklok sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dala niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong lahat. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magsasalo-salo sa alaala ng iyong pagkakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming papakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ay inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon.
Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalis ng inumihandog Sa Panginoong tumubos, nais ng inumihandog. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Panginoong tumubos, nais ng inumihandog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako sa iyo ay binitawan. Panginoong tumubos, nais ng inumihandog. Sa Panginoong tumubos, nais ng inumihandog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok
si Kristo sa dakong banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisiro, baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng lagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad, at naragpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo,
ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay isang napakagandang pagkakataon na mulit pagnilayan natin ang halaga ng ating mga ginagawa sa banal na misa. Sapagkat ito pong ipinagdiriwang natin ngayon ay isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao, ang kanyang sarili. Kung sa pagbasa kahapon, yung babae na balo, ibinigay niya yung kanya, yung siyang siya, yung wala na siya, yung kanya na lang, yung natitira sa kanya, ibinigay pa niya, alang-alang sa pagmamahal niya sa Diyos. Ganon din po ang ating Ama. Ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo at Ama nating lahat. Yung kasiyasiyang anak niya, yung isang anak niya, bugtong na minamahal niya, ay ibinigay pa niya alang-alang sa pagmamahal sa atin. Kaya nga, sinabi doon sa aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ating kanin, upang ating makaagapay, upang ating makasama, upang tayo'y makatanggap ng kaligtasan. Ngunit, nakalulungkot lamang po mga kapatid, na marami po sa atin ang hindi nakakakilala ng lubusan sa ating tinatanggap. Akala pa rin ng iba, ang tinatanggap ay isang tinapay lamang. Yung iba, pag tumanggap ng komunyon, akala mo pandesal lang yung kinukuha. Pandesal lang yung tignan mo yung pagtumanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay. Anong nakasulat sa kanilang mga kamay? Numero. Pampaswerte daw sa loto. Nakakalungkot na kahit na madumi ang kamay, ang tinatanggap mo ay kabanal-banalang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, tinitik natin to for granted. Nalulungkot ang Diyos. Ibinibigay niya yung kanyang-kanyang. Alam niyo po, sabi nga po ng isang banal, isang santo, kung meron lamang pong igit sa katawan ng mga anghel, kung meron lang, alam niyo, kayo sila maiinggit? Sa mga tao. Bakit? Sapagkat sa mga tao, tayo lamang ay meron tinatawag nilang physical union with God, physical union with His Son, sa pagtanggap natin ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi natin ito naiintindihan ng lubusan. Marami pa rin sa atin na walang pakialam dito. Pag ipinataas ang Blessed Sacrament, pag itinataas ang katawan dugo ng ating Panginoong Hesukristo, marami ang hindi nakatingin. Alam nyo saan nakatingin? Sa cellphone, sa katabi, o sa kaya kung saan man. Walang focus sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ka diringgin sa dasal mo? Sa simpleng ginagawa natin sa misa, isang pinakamagandang pagkakataon, ang pagpapalit ng tinapay sa katawan at dugo, yung consecration. Hindi tayo nakapokus. Kaya pag tayo humingi sa Diyos, ang hirap nating humingi sapagkat wala rin tayong focus. How much mo sa pagtanggap natin sa Kanya. Inaasahan tayo mga kapatid, sa mga pagdiriwang natin ito,
ng banal na misa. Isipin po natin yung sinabi ng isang santo na kung tayo ay magmimisa, ito na yung pinaka-last nating magmisa. Ito yung last mass natin. O kaya ito yung first mass mo para magkaroon ka ng talagang napakagandang celebration, napakagandang reception sa pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, i-focus po natin ang ating atensyon. Hindi kung saan-saan nakapokus. Yung iba sa atin, habang kumakanta kanina ng papuri, akala mo nagpapapuri, nakapupuri, andun titing sa cellphone, ang pinupuri niya yung kanyang cellphone. Bakit? Yang ka-text mo, mamamatay na ba? Bakit hindi ka makapaghintay? Yung ating sinasamba, Diyos yun, meron tayong oras na dinala sa Kanya, pero sometimes, nawawala, natitempt tayo. Alam nyo, na isa sa katuparan uli, saan ba in-announce ni Kristo? Saan niya sinabi na may nagkanulo sa Kanya? Sa unang misa, sa Last Supper. Kaya tayo rin, mistulan nating itinatatwa, mistulan nating ipinagkakanulo si Jesus. Every time na nagsisimba tayo, wala tayong focus. Ang focus natin sa mga problema, ang focus natin sa saan-saan, nagsalasala na lahat, wala na kay Kristo. Kaya pag tinanggap natin siya, wala lang, isang tinapay lang, tapos na. Di ba? Tapos yung iba pa, sinabi na ng pari, sumayin niyo ang Panginoon. Yung iba nakanganga. Kung may langaw lang, pumasok ka sa bibig mo ngayon. Di ba? Hindi man lang tayo makasagot. Yung iba, pero pag nagalit ka, pag nagchismis ka sa labas, ang lakas-lakas ng bibig mo. Kung magkomento ka sa mga problema ng lipunan, wagas. Kung sumagot ka, humingi ka sa Diyos, ang lakas-lakas mong humingi. Sasagot lang sa misa, nangakanganga ka pa. Wala lang, nakatingin ka lang, nakatulala ka, para ka nakatingin sa kawalan. Yung iba naman, pagtatanggap ng komunyon, sinabi ng pari o ng limis sa katawan ni Kristo, nakanganga. Hindi ka pa pwedeng magsalita ng amen. Sabihin mo amen, ibig sabihin totoong-totoo si Kristo yung tatanggapin mo. Yung iba naman, pagtanggap ng komunyon, katawan ni Kristo, ang liit-liit ng bibig. Baka ganun lang. Hirap na hirap ipasok ng ministeryo ng pari yung kanya, katawan ni Kristo. Yung iba naman nasobrahan, katawan ni Kristo, ang laki-laki naman, nasobrahan. Pero katamtaman lang. Ibigay naman natin yung tamang pagsamba, tamang pagtanggap sa Kanya. Sa bawat misa na ginagawa po natin, ito po yung pagkakataon nating idulog sa Diyos. Ito yung pinakamataas na uri ng panalangin na pwede nating ialay sa Kanya. Pero kahit makasampung misa ka na, kahit nakailang misa ka sa lahat ng simbahan, kung yung puso mo wala doon sa misa, ang puso mo ay nandun sa napakalayo, masa ka, walang saysay yung ginagawa mo, sayang lang yung oras. Kaya mga kapatid, sa bawat pagdiriwang po natin ng banal na misa, ibigay po natin yung ating best. Huwag po nating itatwa si Jesus sa misa. Huwag nating ipagpalit si Jesus sa mga ka-text nyo. Huwag nyo ipagpalit si Jesus sa mga katabi nyo na habang nagmimisa, kalabit dito, kwento dito, kwentuhan dito, usap dito. Pwede ba? Hindi ka ba makapaghintay sandaling oras na lamang ang ibinibigay mo sa Panginoon? Hindi mo maibigay ng maayos. Ibigay mo na yung pinaka-the best para ibigay rin nyo sa iyo yung pinaka-the best na regalo. At anong regalong yun? Yung katawan at dugo na ating tatanggapin sa banal na misa. Tandaan nyo, hindi yan pandesal na tinatanggap. Kailangan may dignidad. Tayong tumanggap, tayong mga binyagan, tayong may pribilehyo na tumanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Halina, tanggapin natin siya ng may kapakumbabaan, pagsisisi sa kasalanan, at merong pagkakataon sa ating buhay. Tandaan po natin, yung mga banal, meron po silang nakaraan. Ang nakaraan nila, sila yung mga makasalanan. Meron po silang nakaraan. At tayong mga makasalanan, meron po tayong kinabukasan. Ang kinabukasan po natin ay maging banal at maging bahagi sa pamayan ni Kristo sa langit na tahanan. Saan nagsisimula ang langit na tahanan? Sa banal na misa, sa isang pamayan ng punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, respeto at pagtanggap sa mga higit na nangangailangan. Halina't tulungan natin ang ating kapwa. Buksan natin ang ating puso.
hindi lamang sa mga kakilala natin, bagkus buksan natin ang ating puso habang tinatanggap natin si Kristo. Tanggapin din natin ang mga makasalanan. Huwag natin silang musgahan. Bakit? Nagkakasala ka rin naman Hindi mo pa pwedeng tanggapin sila? Kapwa mo makasalanan na humingi ng tawad. Ang Diyos nagpapatawad. Ikaw ay inaasahan na bilang isang Kristiyano, sa pagtanggap mo ng katawan ni Kristo, ito nawa ang simula ng pagpapanibago mula sa pagiging makasalanan tungo sa landas ng buhay kabanalan. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan din natin ang ating sarili. Sabi nga sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ka pwedeng ilagdas kung hindi ka makipagtulungan sa Kanya. Tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan natin ang kapwa Kristiyano. Ipahayag natin ng lubusan ang ating tiwala at pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan nito, pag-ibig at pananampalatayang kaloob. At ang bago sa lahat, tatanggapin natin sa Kanya yung pinakamagandang regalo, ang masambit at makita tayo sa langit at sabihin niya sa iyo, "Welcome, my humble and faithful servant." Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na ang katawan at dugo ni Kristong Panginoon ay tanggapin ng lahat bilang pagkain at inumin ng buhay. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang bawat Katoliko ay magsimba at kanilang tanggapin ang salita at katawan ni Kristong bumubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang ang mga Katolikong mahina o may karamdaman ay mahatiran ng ostyang galing sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataang palasimba ay magnasang maging paring nagmimisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha ay mabigyan ng pagkakataong makapagsimba ng kahit sa aba nilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, lagi nawang ipagunita sa amin ng Espiritu Santo ang paghahaing ginawa ng iyong anak na aming pagsisimba ngayon at magpakailanman. Amen. Kayo mga kapatid, itong akin yung paghahain ay kadalanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan ng mga kalugmong pagkakais at kapayapaan. Ipanihiwatig na mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa, itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga halagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan ay walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo-salo
upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao, na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Dahil hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinubod niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostolat ng lahat na mabanal, ni San Juan Bautista naming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami adjust ang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan, ang dakilang araw pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapatid, ito si Jesu Kristo, ang kaisa-isang anak ng Ama na kanyang pinagkaloob para sa atin. Kapapalad tayong patuloy na sumasamba, nagtitiwala at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pagkikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging na paghahanin na iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus na walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbadalisan po ninyo ang daradin nilang mga imahe at mga dasalan. Sa pamamagitan ng debosyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At tanggapin niyo ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nahandog na. Kumain kayo, mahalin at igalang ang poong Jesus. Salamat sa Diyos.